hindi mo ipinakulong ang sarili mo at ang mga kampon mo. Ganun ang mangyayari sa'yo. Tignan mo yung nangyari sa asawa ng Prime Minister. Prime Minister rin mismo, nasunog sa loob ng bahay nila. Yung Prime Minister mismo, binugbog ng mga tao. Yung mga kapulisan, pinahubad ng uniform. Ganun ang mangyayari sa mga Pilipino. Dito sa ating bansa, pag hindi nyo pinakulong ang mga abuhayan na yan. Sobra na itong kainan na ito. Kasabot yung asawa niya dyan eh. Yes, of course. Kasabot. Hindi lang ang asawa niya ang kasabot. Pati ang mga kontraktor, pati ang mga congressman, sangkot yan silang lahat dyan sa pagnanakaw na yan. Imbestiga. Wala na. Agad na balitaan mo pa na si BBM nung tumakbo noong 2022 may nagbigay din ng mga contractor sa kanya ng pamparagan. Ano sabi mo? Marami nagbigay sa kanya siguro, no? Marami. Siguro kaya nagbigay yung mga kontraktor na yan kasi pag siya naupo, ibabalik sa kanya. Papawiin nila. Triple ang nabawi ng mga kontraktor Mukhang triple, sobra-sobra ang nakuha ninyo. Alam nyo kasi mga kababayan nating mga Pilipino, ito yung inihingi ko sa mga Pilipino. Huwag na lang tayong matapang sa comment section, dapat lumabas tayo. No? Gayain natin ang Indonesia, pati Nepal. Yan ang totoong mga warriors people. Pag tayo mga Pilipino, sa comment lang tayo, keyword people lang tawag sa atin, keyword warriors lang matatawag sa atin. No, tama? Oo, keyboard warriors lang tayo, hindi people warriors. Gaya ng mga Indonesia at Nepal. Kaya dapat, kasi, lusubin na natin itong mga bahay ng congressman, tila inahamon niya ang mga Pilipino Inahamon nila ang mga Pilipino na tila ba daw hindi magagaya sa Indonesia at sa Nepal ang Pilipinas. Paano hindi magagaya ang namumuno sa atin dito, puro kurakot. Hindi tayo makapalit basta-basta kasi sa mga exclusive na Walang hindi kayang pasukin. Nung dating ang panahon ni Ferdinand Marcos Jr., Malacanang napasok ng taong bayan. Yang mga tirahan pa kayo ng congressman lang. No? Ang pinagkaiba lang kasi nung una, nung panahon ni Ferdinand Marcos at panahon ngayon ni Marcos Jr., tila yung ibang Pilipino ay naduduwag at hindi sila lumalabas sa kanilang mga bahay. Hindi gaya ng mga Pilipino nung una, ay wala silang takot basta't katuwiran nila. Oo. Sa atin itong hinahanap natin sa atin itong pinaglalaban natin Matatanda na kasi yung matatapang noon Matatanda na sila ngayon. Pero yung iba nasa gilid pa rin. Oo. Suporta na lang sila. Susuporta na lang sila. Ayan ang dapat, hindi ba naiiya yung mga kabataan dyan na iba? Na yung mga senior, nandito sila para sa rally, tapos yung mga kabataan nasa mall? No? Nasayang tila ang buhay ni Jose Rizal nung sinabi niya ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Yung mga kabataan ngayon, tila ba wala na silang pakialam sa nangyayari sa ating bansa? Yung mga ibang kabataan ngayon, wala na silang pakialam sa nangyayari sa ating bansa. Wala silang pakialam sa karapatan nila. Hindi nila alam yung pagtanggol ang karapatan nila. Andun sa mall, nag-shopping. No, dapat lumabas na kayo dyan sa mga bahay ninyo. Iwan nyo muna ang mga jowa nyo, yayain nyo dito kayo mag-date sa rally. Oo, iwan nyo muna ang mga ML, mga epic na yan, pati mga ano nyo. Dito muna tayo mag-date sa rally. Huwag tayong matakot sa mga politikong lumalamon sa pera natin. Hindi tayo dapat matakot sa kanila. Unang-una sa lahat, tayo ang nagpaupo sa kanila sa mga posisyon nila. Tayo rin ang magpapaba sa kanila sa mga posisyon nila. Tignan ninyo ang mga anak ng congressman, anak ng mga kontraktor, nagpapakasarap sila sa pera ng taong bayan na binabayad natin. Ang mga kontraktor, nagpapakasarap sila sa pera ng taong bayan, habang ang mga Pilipino na nagbabayad ng buwis ay walang makain. Samantala, ang mga congressman, ang mga anak nila, mga kontraktor, ang sasarap na mga buhay ng mga yawa na yan. Tignan mo sila Jela Alonte, sila Claudine Co. Diba? Nasa ibang bansa nagbabakasyon. Mga Pilipino, huwag nating ayahan na matapos ang panahong ito, matapos ang taong ito na walang mapanagot sa mga kontraktor at mga congressman na kumakain sa pera ng taong bayan. Huwag tayong pumayag na darating na December, gagawin nilang celebrate, pangbili nila ng mga regalo, pangbakasyon nila, pang-shopping nila, ang pera ng taong bayan. Dapat habang maaga pa, ipakulong na natin sila Zaldico, pati si Martin Romualdez. Mention na po sa lahat ng investigasyon, sa lahat ng hearing na kasama at sangkot si House Speaker Martin Romualdez, pati si Zaldico sa pagnanakaw sa mga buwis ng tao sa Pilipinas.
Kaya ano pa ba ang klaseng investigation ang kailangan ni Mr. President? Kung seryoso si BBM sa investigasyon na nangyayari sa Pilipinas ngayon, isang turo lamang niya, makukulong lahat ang mga politikong kumakain sa pera ng taong bayan. At ang unang-unang dapat investigahan dyan, ang House of Representatives na mga buhaya, pati si Martin Romualdez na siya ang kasalukuyang speaker ngayon ng ating bansa. Yan ang unang-unang dapat investigahan bago ang mga kontraktor. Pati ang pamilya Diskaya, dapat makulong din sila. Hindi pwede na kinu-question lang ang si Diskaya. Alam na kung bakit siya pinatawag sa House of Representatives, bakit siya pinatawag sa Senado. Iniimbestigahan siya dahil sa mga nangyayaring nakawang sa ghost projects. Ngayon, ang pinapakalat nila, pipilit nilang ididalawit ang nakaraang administrasyon. Ang hinahanap ng taong bayan, Mr. President, ay yung budget ngayong 2025 kung saan napunta ang budget na yan. Hindi hinahanap ng taong bayan yung budget noong nakaraang administrasyon. Kung hinahanap ng House of Representatives ang budget ni Pulong Duterte doon sa Davao na 55 billion daw, meron po silang spot record at meron silang spot record doon sa kanila at yun ang tignan ninyo. Meron silang record kung saan napunta ang 55 billion na hinahanap ng House of Representatives. Ngayon, ang hinahanap ng taong bayan, yung 3.320 trillion na budget ng 2025 para sana sa project ng flood control, yan ang hinahanap kung saan napunta yan. 6.320 trillion na 2025 national budget kung saan napunta yan. Yan ay para sana sa flood control project, ngunit ang nakinabang lamang ay hindi ang taong mamamayan ng mga Pilipino, kung hindi ang mga kontraktor, congressman at si Zaldico ang nakinabang sa pondong niya na napakalaking pera. Ano pong question, sir? Correction, 51 billion ba? 51 billion lang pala yung kay Pulong Duterte. So yung 51 billion na yan, meron silang spot record na nakalagay lahat ang picture at details kung magkano ang nagastos sa bawat distrikto. May resibo. Merong resibo. Pero ang hinahanap ng taong bayan, Mr. President, ay yung 3.320 trillion na national budget for 2025. Yan ang hinahanap kung saan napunta. Sir, ano masasabi ko sa pagkakaupo ni Senator Tito Soto, si Speaker of the Senate President? Senate President, Yes. alam nyo kasi, di ba, unang-una sa lahat, sa pamumuno ni Senate President V.S. Cudero, pinatawag si Diskaya. At dahil doon, ay napaamin nila na pilitang magsalita ang Diskaya sa mga sangkot sa anomalya na nakawan sa gobyerno. After noon, nang gating yun na sinabi ni Diskaya at ni Congressman Toby kung sino ang mga kasama sa nakawan sa gobyerno, nang gabi yun mismo, pinalitan nila ang Senate President at inalis nila ang blue ribbon kay Senator Rodante Marcoleta. Pero napaamin na muna yung Diskaya at sinabi ni Congressman Toby kung sino yung mga sangkot. Nung madawit si Zaldico, nang gabing yon, pinalitan ng administrasyon ng Senate President. Bakit? Kasi ayaw po ng administrasyong bangag na madawit si Zaldico pati si Martin Romualdez. Kasi pag yan si Zaldico nagipit yan ng taong bayan gaya ng Diskaya, ay mapipilitang sabihin kung sino ang mga politikong sangkot sa pagkain sa project ng flood control. Kaya pinalitan nila ang Senate President para another resource person naman ang ipapatawag niya. Pag another resource person naman ang ipapatawag, ibang tao na naman ang ituturo na sangkot sa pagnakaw sa flood control project. Para saan? Para malito ang taong bayan. Oo, ganun ang Sangkot kasi dyan. ganun ang gagawin nila. Kakanta sila Yes, sila of yung course. mastermind. Yan ang dahilan kung bakit nila pinalitan ng Senate President, para magturo-turuan sila, para makalimutan ng taong bayan, para bumaba sila sa pwesto sa administrasyong ito na walang mapanagot sa kanila at ang mapapakulong ay walang nakaw. Yan ang dahilan kung bakit inalis ang blue ribbon. Yung blue ribbon kay Senator Rodante Marcoleta, he is a lawyer. Alam niya kung ano ang batas. Yung pinalit sa kay Congressman Rodante, Senator Rodante Marcoleta, hindi lawyer. Bagkos yan po ay merong pang kaso na Supreme Court mismo ang nagbaba ng kaso niya na for murder. Pero hindi ko alam kung tapos na yun o hindi pa. Yung President naman, hindi ko alam kung lawyer ba yan o ano. Lawyer sa BBM administration. O nakinabang din sa mga pera ng taong bayan. Yan talaga sir, yung pakikialam ng administrasyon. Yes. Kasi sabi nga ni Kairek, nung gabi na nag-election sila, nandoon si Sandro Marcos. Ano si Sandro Marcos? May dalang survey, sigurado yan. Sigurado yan. May dalang survey. Pagka-seconds mo, nakuha mo kagad yung Patungkol pera. naman sa nirelease kasi ni Abante ang investigasyon papunta doon sa mga Duterte.
Actually kasi, ang plano kasi ng House of Representatives, binabayaran din kasi ito ni House Speaker Martin Romualdez. Tignan ninyo ang lahat ng investigasyong ginagawa sa House of Representatives. Pilit nilang inidadawit ang mga Duterte at ang nakaraang administrasyon. Nililihis nila ang usapan. Tignan mo nung isang araw, nagreklamo ang isang congressman doon sa House of Representatives dahil hindi sila tinatawag kasi hindi sila majority leader, minority sila. Kaya hindi sila pinagsasalita kasi sila ay against sila sa corruption na nangyayari sa ating bansa. Tignan mo, pinipilit ni Diskaya, si Martin Romualdez, pati si Zaldico sa nakawan sa gobyerno, yung naka-schedule naman ngayon na nagtatanong, nag-request sa House of Representatives, nililihis na yung usapan. Binabaliktad niya ang usapan. Siyempre, matutumbok sila. Matutumbok sila. Mga House of Representatives, kayo po ay nasa posisyon, kayo po ay may mga pinag-aralan. Kami naman po mga bababang Pilipino ay hindi na po bobo. Hindi na po kami bobo. Gising na po kami sa katotohanan. Hindi na rin kami nanonood sa mga media, sa mga balita kasi alam naming fake news. Andyan ang mga vlogger na walang descript ang kanilang mga video, walang pinuputol, walang kinakrap. Diyan kami naniniwala kasi live po. Hindi po gaya na nasa media na kinukuha lang nila kung ano yung maganda na hindi against sa mga kurakot na ito. Asan na po ang mga media na ang gagaling magbalita doon dati? Ngayon, bakit wala tayo nakikita sa mga balita na binabalita nila ang mga congressman na kurakot at minimension nila sa GMA, sa ABS-CBN, sa TV5? Bakit wala tayo nakikita na lumalabas sa mga media para ibalita ang nangyayari sa ating bansa? Salita mo na, sir. Oy, sir. Hayaan mo muna siya magsalita kasi halo-halo. Yes, po? Go. Media, sir, sa media. Tuloy, sir. Yun ay tutuloy natin sa media. Alam nyo kasi sa mga media, hindi nakakapaniwalang panoorin. No? Kasi ngayon, hindi na sila lumalabas, hindi na sila nagbabalita sa katotohanan. Mga bayad na kasi sila. Okay? So ngayon tayo mga Pilipino, ang pag-asa natin, dito na lang tayo sa mga vlogger manunood, sa mga live nila. Kasi ito ang true. Hindi kagaya na nasa media na scripted. No? Tama, di ba? Ini-edit nila ako mismo. Ilang beses ako na interview ng GMA pati TV5 pero ni isa hindi nila pinalabas sa TV. Bakit? Kasi bira ako ng bira sa mga kurakot na politiko. Kaya hindi nila pinapalabas sa TV. Isang beses pinalabas nila pero ang kinuha lang nila yung hindi against sa mga kurakot na politiko. Oo. Sir, sa flow ng investigation ng Kamara compared sa Senado. Sa Senado, tinutumbok mga congressman tatangkol sa mga korupsyon. Alam nyo, Pero pagdating sa investigation ng Kamara, ang mga tinatangkol naman, Senado pa rin, tama. Pag nandun sa Senate, congressman, pag ano naman sa House of Representatives, senator na naman. So ang dapat kasi, unang-una sa lahat, dapat na unang-unang mag-imbestiga sa mga politikong kurakot nito, hindi House of Representatives. Ang dapat na mag-imbestiga kay Martin Romualdez, hindi House of Representatives, hindi ang mga senador. Ang ombudsman ang dapat na umimbestiga sa mga politikong sangkot sa nagawan sa gobyerno. Bakit? Ang ombudsman po ay wala siyang pamumulitika, wala pong kahit anong kakampi. Wala po siyang kinakampihan o pinapanigan ng ombudsman. Kaya dapat ang ombudsman ang umimbestiga kay Zaldico, pati si Martin Romualdez, pati ang mga congressman sangkot sa nagawan sa gobyerno. Ombudsman po ang dapat mag-imbestiga sa kanila. Yang ombudsman po. Kaya yan yung dahilan kung bakit si Remulla ay gusto niyang magpa-appoint sa ombudsman para wala nang mangyaring investigasyon sa kay Zaldico at si Martin Romualdez at para mapatalsik at ma-impeach si Sara Duterte for incoming election 2028. Yan yung dahilan kung bakit gusto niya magpa-appoint doon sa ombudsman. So paano yan, sir? Parang napapabalitang si Boyeng Remulla na ang napili sa ombudsman. Hindi siya qualify na mag-ano sa ombudsman. Kaya na-cancel yun yung una kasi gusto niya sa Comelec siya. Palitan niya si George Garcia. Pero hindi rin tumalab yun. Yung una kasi iningin niya na siya i-appoint papalitan niya si George Garcia sa Comelec. Ay hindi rin siya nakapasok doon. Ngayon naman, ang hinihingi niya kay BBM, i-appoint siya sa ombudsman. Hindi kayo pwede ron. Hindi pwede ang puro kurakot na nasa matataas na posisyon. Parang si napabalita kasi kaninang umaga. Tapos yung speaker, kurakot. Mga congressman, kurakot. Ang House of Representatives, kurakot. Tapos kukunin niyo pa yung ombudsman para lahat kayo hindi na mabunyag sa mga nagagawa niyong nagawan sa gobyerno. Hindi po pwede yun. Para absueldo silang lahat. Mukhang ano na lang, kasama natin MMDA na lang. Happy birthday po sa kay BBM. Ang wish ko po sana sa ating ang di po mahal na Pangulo, ang hiling po ng taong bayan sa hindi naming mahal na Pangulo na si Bongbong Bangat Marcos Jr. Sana po kunin ka na po ni Lord
Sana po, hindi na po niya pahabain ang iyong buhay, pati ang asawa mong si Risa Araneta Marcos. Sana po, lahat po kayo, House Speaker Martin Romualdez, Zaldi ko, matuluyan na po kayo. Sana po, hindi na kayo umabot sa 2025. Hindi na po kayo umabot sa December. Sana po, kunin na po ni Lord. Happy birthday sa iyo. Maligayang kamatayan sa iyo, Mr. President. Sir, anong masasabi mo sa mga napapalinda na Galit ka ba? pupuntuhan itong si Mr. Speaker mo? Yung mga rally kasi dito, kailangan natin mag-ingat sa ating mga rally. Kasi merong mga sumisingit dyan na mga loyalista na wala silang ginawa kung hindi manggulo sa rally. At ngayon, pag yan mga loyalista ng mga bayadan, ni House Speaker Martin Romualdez, nag-isawsaw sa mga rally natin, manggugulo sila sa mga pulis para tayo naman ang maano ng mga pulis na may kasalanan. Yan po ang ginagawa ni House Speaker Martin Romualdez ngayon. Nagpapadala sila ng mga taong bayadan, ng mga loyalista, sa mga grupo nating nagrarally dito na para lamang sa korupsyon. Sila ang nangunguna sa mga katangahan, kagaguhan at kalukuhan at pagnanapon ng mga basura yung mga loyalista. Ngayon, pag yan nananapon sila ng mga gamit at sinasaktan nila ang mga pulis, aalis sila. Ngayon tayong mapag-iiwanan. Kaya ingatan po natin ang mga sumasama sa ating mga rally. Dahil karamihan dyan yung iba, mga loyalista na hindi nagrarally para sa bayan, kung hindi nagrarally para sa mga pera ni Martin Romualdez. Oo. So, anong plano natin? Babalik tayo doon. Sa taong bayan nagmumula ang pera. Tayo ang pinagmumula ng pera ng gobyerno. Kung walang taong bayan, walang gobyerno sa ating bansa. Yan po ang katotohanan. Kung walang tao, walang politiko. Kung walang tao na nagbabayad ng buwis, walang politikong tatakbo sa posisyon kasi wala silang mapagkukunan ng sahod nila. Kapatid, tatay po, pakinggan mong mabuti. Ang mga sahod po ng mga politiko ay galing sa mga taxpayer, galing sa buwis ng taong bayan. Yan po galing ang pera na sinasahod sa mga kongresista ng mga kurakot at sa presidenteng buhaya. Ngayon, ang mga ayuda po ay galing din po sa pera natin yan. Dollar, hindi natin pinag-uusapan dito ang central bank. Ang pinag-uusapan natin kung saan galing ang pera ng gobyerno. Yan po. Hindi po kasali ang central bank dito. Okay? Hindi kasali. Kaya yan sabi ko, mag-ingat tayo sa mga rally kasi merong mga loyalistang sumasali sa rally natin gaya ni tatay. O, kitang-kitang loyalista. Kampi na kampi siya sa mga kurakot. Nakakatawa tatay. Ang pinaglalaban natin dito, korupsyon. Hindi dito pinagtatanungan kung sino ang nag-imprenta ng pera. Alam ng taong bayan na nag-imprenta ng pera ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero saan galing yun? Sa buwis ng taong bayan, ang sinasahod sa mga politikong tumatakbo na yan. Tama. Yan po. Ang tanong niya kung saan galing ang pera ng mga gobyerno. Eh sa ating mga taxpayer. Kaya nga sila tumatakbo eh. Kasi kung walang pakinabang dyan, Kung walang tao sa Pilipinas, walang gobyerno sa Pilipinas. Kung walang tao sa Pilipinas, walang tatakbong politiko kasi saan nila kukunin ang mga sahod na nila. Ang mga sahod nila galing yan sa mga taxpayer. Yung mga binibigay nilang ayuda, atin yan lahat kaya dapat kunin natin kung anong ibigay nila. Oo. At saka hindi basta-basta nag-iimprenta ng pera ang Bangko Sentral. Yes, of course, hindi basta-basta nag-iimprenta kaya nga nagkakautang ang Pilipinas eh. Lalong hindi ka pwede mag-imprenta ng dollar dito. At mas lalong hindi ka pwede mag-iimprenta ng dollar dito sa Pilipinas. Kasi pag ginawa mo yun, doon ka makikita Hindi sa nakaintindi si tatay. United Nation. Doon ka lang nakikita natin dito pagkatapos lalay ka sila elektrika. Kung saan nanggagaling ang pera. Sa Republika ng Pilipinas, nag-iimprenta ka ng dollar. Peso ang pera dito, hindi dollar. Diba? Nasa Pilipinas po tayo tatay, kaya bawal dito ang dollar. Kahit may dollar ka dyan, ibili mo sa tindahan, bumili ka ng Max, baka sampalin ka na nagtitinda. Sabi niyo, Pilipino ako tayo, hindi ako Amerikano. Hindi naman tayo foreigner, kaya nga nagrarally tayo para sa korupsyon. Kasi kung ang nagrarally tayo para sa Bangko Sentral at ang pinag-usapan dito ay kung sinong nag-imprenta ng pera, dapat doon tayo sa Bangko Sentral nagrarally. Oo. 21 po sa Luneta po. Sa 21 po, doon naman tayo sa Luneta, ang nag-organize po niyan ay si Chavit Singson. Pati ang mga iba pang mga namumuno sa mga organisasyon at sa mga kulay natin. Sila po ay nagkaisa para sa bayan, para labanan itong korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Sa 21 po, nandun po tayo sa Luneta Park, 7 a.m. po to 7 p.m. po.
Yun na po ang katapusan ng buhay ng mga kurakot na politiko na nagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Thank you very much. Punta tayo doon. Tama. Hindi para sa Amerika. Hindi para sa Amerika, para sa dollar. Tara, mag-print tayo ng dollar. Mag-print lang pala yung dollar, mag-print na lang tayo. Nagsibalikan na sila doon. Ayan, mga nandun sila galing sa Israel. Kasama natin. Oh.